Ayan, mga kaibigan. Oy, wala kang What camera. up? Ayun. Yo, what Kala up? ko, What wala up? kang What up? What up? camera. Magandang Ayan. gabi po. So, aba. Kimo, first of all, bro, I witnessed, how you started na naobserbahan na kita dati pa sa new batch ng University of Makati Coral. And Yes, sir. your versatility agad noon ang napun ako kasi you are singing classical, but at the same time, you are, parang ang dami mong genre na kayang pasukin ng boses mo. So, dati akala ko, itong bata na to, talaga, mataas lang siguro boses nito, but the technicality ng iyong pag-awit, na mas nakilala na kita nung na nakakasama mo na si Sam, nagkakakulab-kulab kayo. And first and foremost, I am proud of what you have achieved dito sa sa Idol Philippines, mga kaibigan. Wait lang, bro, kasi nagpapaulan si Sir Loygab. Sir Loygab, maraming Thank you po. salamat sa iyo. Thank you po. Batiin lang natin, Kims, yung mga nanonood. Si Ju Pau Gasol, Daniel Ibane, Skyler. Of course, nandiyan si Roxanne Scover. Hindi ko kilala kung sino yun. But anyway, Ju Pau Gasol, Janem. Pogi for Life. Anong isa na namang TTFY ang sikat na naman? What's up, brother Kimo? Alam kong alam mong magkasing boses tayo. Wag naman ganun. Okay, so hindi ko napapatagalin pa. Bro Kimo, yes, sir. Paunang salita mula sa iyo. Yun, gusto ko na magpasalamat sa mga nanonood din at the same time sa iyo, Kuis, na you invited me to go here sa sa channel mo to interview and also to have a good time with you tonight. And sa mga nanonood also, hello sa inyo, good evening, good morning, kung nasaan man kayo sa mundong to. Maraming salamat sa inyo. Kung napanood nyo po yung mga auditions ko, from auditions to do or die rounds, sobrang humbling nung experience na yun. At saka sa mga nanood dito at saka sa mga nanood na fan ni Silver Voice dyan, maraming salamat. Dahil nakakita rin ako every time na nag-scroll ako ng comment, sabi nila, galing daw sila kay Silver Voice. Kaya ayun, Kuis, maraming salamat din sa'yo. At saka sa mga, sumusubaybay. Sa mga sumusubaybay din. One thing that I can assure you, itong community natin na ito, of course, nasa TTFY community, and of course, yung TUC family, kakakibat din natin yan. Yung mga yan, diehard yan. Okay, diehard yan. Pag yan ay sumuporta, makikipaglaban yan. Remember what happened sa BOTY? Yes, sir. Isa din sa dahilan kung bakit kami napansin din nila MG dahil dyan sa mga warriors na yan. So, TTFY community, maraming salamat sa inyo. Mabangis kayo. Ngayon, hinihingi namin din ang ating solidong suporta sa laban nitong ating kapatid na si Kimo. Muli po, Sir Loygab, maraming salamat. Kala daw ni Jupaw si Cesar Montano ka. Aba? Yan. Marami po nagsasabi. Oo nga, no. Skyler, hello. Jen Dags. Moy, ang Pogi Pearl. Sir Sherwin, magkaboses nga kayo, no? Now ko lang napansin. Ayan. Yan, Sir Bentot. Wait lang, bro. Ano ko lang itong mga fans natin, mga viewers natin. Biherong Gala, Jupaw Gasol. Sir Lloyd, kumanta ba si Chong? Yan. Ayan. Napanood ko din si Idol Kimo. Sabi ni Jack Filmmaker. Ito, isang filmmaker. Kimo, salamat, ito sir. Naman. Napansin ko, wait lang mga boss Napansin ko na yung audition video mo, isa sa mga, dun sa batch mo, sa araw na pinanood na yun, isa ka talaga sa pinaka nag-trending, nag-million agad yung video mo, no? At yes, yung rounds ninyo kahapon, yung ano tawag doon? Battle rounds, mid rounds. Yung parang isa kayo sa pinakamataas, although pinakahuling in-upload yung sayo, pero pinakamataas na views ang nakuha nyo. Ay talagang siguro nakikita ka ng mga tao and nakita ko yung mga reactionists, even all around the world ay nagre-react sa audition video mo. Anong masasabi mo dito? First, parang parang yun nga may takot din ako nung time na i-broadcast yung audition ko, pero yun nga, sabi ko, bahala na kung anong reaction ng tao, dahil yun din yung kinakabahala ko, ano kaya magiging reaction nila, tatanggapin ba nila ako na ganito yung pinresent ko, or ano mang magiging reaction nila, negative man or positive. Pero yun nga, nakakatuwa din na maraming tao na naka-appreciate tong audition kong yun, at saka yun nga, dumami din yung mga taong sumabayba at saka
sumuporta sa akin throughout the competition. Kaya malaking pasasalamat ko rin. Dahil yun nga, tulad nga nasabi ko kanina, galing sa iba't ibang channel yung mga nakikita ko, yung Yes. mga responses nila. Tulad nga ng mga nandito sa channel mo ko is, yun nga, sobrang humbling na experience at the same time yung mga tao. Maraming salamat sa inyo. Maaasahan mo ang community na to. Bro, shoutout mo muna si Danjalik, Nagtatampo yan pag hindi sinoutout. Ayan, Kimo, shoutout. Hi, Danjalik. Maraming salamat sa iyo. And sabi ni Biyahirong Gala, proud kami sa iyo. Proud kami, Lods Kimo. Maraming salamat. Bicol to proud, TTFY, Kimo. Yan, ampunin na natin yan. Yupao, yan. Salute, Sir Pogi. And ito, nanunood Oo. Live mula sa Los Angeles City, Pampanga. Super Samlon tayo. Shoutout po all the way from Los Angeles City, Pampanga. Ang iyong partner in crime. Si Super Sam. By the way, mga idol, bago ko po ipagpatuloy ito, just to let you know, si Pops Kimo, bago po siya makapasok dito sa Idol Philippines, meron kaming pinag-uusapan. Kasi, hindi lingid sa inyong kaalaman, may mas mahirap siyang kompetisyon na pinanalunan at nakasama siya hanggang sa pinakahuli. At iyon yung singing contest, mangyari nang sa'yo manggaling Parang kinikilabutan ako Sa'yo na manggaling. Yun. Bago ako sumali ng Idol Philippines, may sinalihan pa akong contest, which is, yun nga, isa siyang online competition, pero hindi lang siya basta-basta online competition dahil yung competition na yun is hosted ng isang Grammy Award winner. Tsaka, alam na alam nyo, guys, kung sino yung host na yun. Kung kilala nyo yung Boyz II Men, isa lang naman yun sa nag-host ng competition na yun. So, ang competition na yun is a year-long competition. Isang taon siyang ginagawa. Out of 200 competitors na galing talaga sa iba't ibang bansa at saka hindi mo alam talaga kung ano yung ipe-present dahil sobrang parang yung competition na yun, invitation na lang talaga siya. So, si Wanye mismo yung si Wanye Morris nga pala yung host nun. So si Wanye talaga yung nag-i-invite nung mga competitors na magko-compete dun sa competition niya. Siya mismo pumipili, handpicked yon. So kapag chinat ka niya, akala ko nga unas kami. So parang naman nito, parang unrealistic naman na si Wanye Morris ng Boyz II Men yung magchat-chat sa'yo. So yes. Ayun, parang nagduda ako nun, pero eventually parang sige na nga, if ever man na di totoo or totoo, so be it. So yun, sumali ako, tsaka out of 200 naging 50 kami and na-reduce hanggang nakasali ako sa finals. So ayun, isa ako sa mga competitors doon, at saka isa lang akong Asian na nakapasok sa finals ng competition na yun. Alam mo bro, yun nga yung isa sa talagang hinahangaan ko din sa'yo. Ang lahat po ng kalaban ni Kimo, mga African-American. Siya lang po hindi lang siya lang ang Pilipino, ikaw lang ang Asian na nakapasok. Tama ba? Opo, tama. Ang makalaban mo, actually sa, let's say, competition dito, tapos may makapasok na isang, ayoko nang gamitin yung ibang term, but African-American. May hirap silang kalaban because sa kanila nag-originate yung R&B, yung blues, yung pagkanta ng soul. So, mahirap silang kalaban but you make it to the top of the competition. So, how hard it is and how helpful it was for you to be more ready dito naman sa laban mo sa Idol Philippines. Yun nga dahil dominated siya ng ng African American talaga. So, even the host is African American. Dahil yun nga, parang nagkakaroon din ako ng parang kaba nung time na yun dahil kasi pag sila kumanta talagang authentic talaga. Authentic R&B, authentic soul, authentic funk, authentic dahil sa kanila talaga nanggaling yung genres na yun. Kaya ako parang sige, kakantahin ko na lang ng in a way na sa akin talaga nanggagaling. At the same time, parang gusto ko silang impress na Filipino style, ika nga nila. Dahil yun nga, dahil asawa din ni Wanye, Filipino dahil isa din sa malaking yun na parang sige, yun na, bigay ko na lang yung yung sarili ko doon. And yun nga, nagresulta naman yun. At saka when it comes to preparation dito sa Idol Philippines,
nagamit ko talaga siya sobra. Dahil yung competition na yun is napaka-mature, napaka-straightforward, and yung mga advices nila na straightforward talaga, yun talaga yung parang every time na nagko-compete ako, every time na inaaral ko yung kanta, lagi kong ini-instill sa utak ko yun na yun yung gagawin ko. Dapat may blueprint ka, every song, every lines, every parts, or every embellishment na gagawin mo dun sa song. So, in a way, naging technical ako dun sa competition, pero hindi pa rin nawawala yung feels, hindi pa rin nawawala yung emosyon, syempre. Yes. Alam mo, Kimo, not to, make your head a little bigger, but pinag-uusapan ka dito namin ni Ate Roxmay. Kasi, we can sense you are a hard worker and gusto mo talagang nagpupursige ka, nag-strive ka talaga to be much more better each and every time dito sa craft na or sa industry na pinili mo. And nakikita namin yan you are really working hard para mas mapahusay pa yung sarili mo, and kudos to you because nag-usap kami makakating talaga to kasi tinatrabaho niya talaga yung craft niya. So bago ang lahat, basahin lang natin to kasi ito, Kimo, si Pogi for Life, may edad na to nagtatampo to pag hindi binabasa yung comment. So, pabasahin ko lang. Parang nasa Amerika lang si Bro Kimo, idol na idol pala ng utol ko. At laging pinapanood at updated. Maraming salamat po. Maraming salamat. Nasa Amerika kasi ang pamilya nila, bro. Yes, sir. Yan. Ano nga ba yun, bro? Kaya mo na. San Diego. Yan. Sa mga nagtatanong po ng YouTube ni Kimo, it's all capitals, di ba? Yes, sir. Kimo, K-H-I-M-O. So, makikita nyo naman yung mukha niya doon. So, yan. Si A. Di Marukot from Canada naman to, bro. Suporta din sa'yo. Maraming salamat. Sabi ni Jeff Revilla, lupit mo, bro, Kimo. Bruno Mars of the Philippines. Isn't she lovely? Galing ng version mo. Ang nagsabi niyan sa'yo, bro, ay ang narinig ko sa audition mo si Moira. Sabi niya, he reminds me of Bruno Mars. And si Regine, nung pag-alis mo, sabi ni Regine, you are so good. Coming from the legends of, yung sa industriya ng Philippine music. And they are actually, recognizing your talent. Anong pakiramdam nito na actually ako, siyempre nasa performing arts industry tayo. Kudos to you because hindi ka mukhang nag-audition Para kang nag-perform lang para mong minane yung audition. Grabe ka, hinog ka talagang bata ka. Sabi nga ni Chito, sira ulo kang bata ka. So, ano pakiramdam na ganun yung reception sa'yo ng mga legends na to? Yun nga, sobrang humbling nung experience na yun. At the same time, parang hindi rin ako makapaniwala na ganun yung response nila sa akin dahil hindi ko naman talaga inaasahan na parang na magbigay sila ng magandang comments dahil yun nga, nandun lang talaga ako to perform. Nandun lang talaga ako para mag-enjoy dahil yun lang naman talaga yung gusto ko. Hindi ko siya iniisip na parang competition siya or what. Basta mag-enjoy lang ako, yun na yun. Nandun ako sa zone na yun. At saka yung mga responses naman nila, sobrang sa akin, napakalaking compliment doon dahil yun nga yung mga comments galing sa four of the finest here in the Philippines, Philippine music, at saka sila talaga yung mga forefathers tsaka mga foundations ng Philippine music, kaya sobrang laking privilege din sa akin and also a blessing na ganun yung maging response nila sa akin at saka ma-appreciate nila kung ano yung pinapresent ko tsaka sa talent ko. Salamat. Bro, nandito pala nanonood sa atin si Lodi Damsa Abrenica ng Damsa Official. Shoutout, brother. Thank you, TTFY family, TUC family. Pakisuportahan po natin kasi ang old or original account ni Lodi Damsa ay na-hack po. So, pakisupport po itong bago niyang YouTube channel. At hopefully mag-materialize, bro. Di ba kinausap ko na kayo ni Sam na hopefully mag-materialize yung collaboration natin with Lodi Damsa. Alam ko busy ka ngayon, busy ang bawat isa, but I hope makapahanap tayo ng time to, to have a collaboration at yung maano natin yung ating mga sining, napakaganda yan and I'm so excited to be part of it. And Sir Loy Gab, mga kaibigan, wait lang I have to, di ba? Sorry. Syempre, grabe, nagpapaulan na naman to si Sir Loy Gab, mga idol, tingnan nyo. Sir Loy Gab, maraming salamat sa. Alam ko, marami sa inyo na
nag-aantay ng sample ni Kimo. Pero wait lang. Wait lang. Ito pong si Kimo Gumatay, mga idol. Paano ka ba, sabi mo sa istorya mo, hindi ka suportado ng magulang mo, ang sinusuportahan nila yung ate mo, ang gusto nila maging pulis ka, maging militar ka. Pero ano yung ginawa mo para ngayon ikaw na yung, 'di ba? Ikaw na yung mas umangat, dito sa of course, magaling pa rin yung kapatid mo, but ngayon ikaw yung nag-excel. Paano mo hinandle yung gano'n na hindi ka supported ng parents mo? And ngayon, of course, now that you are starting to be recognized, of course, nakukuha mo na yung suporta ng buong community at ng family. So, how hard it is for you to start na wala pang naniniwala sa'yo? Mahirap siya dahil yun nga, ang focus nasa kapatid ko. Pero yun nga, parang gusto ko talaga eh. Actually, nag-start talaga ako, dancer talaga ako, as in, sumasayaw-sayaw ako. Actually, wala pa nga talaga akong champion sa singing. Sa dance, meron.